Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng sandatang lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Sa gitna ng nangyayari sa West Philippine Sea, may isang tanong. Bakit hindi Philippine Navy ang laging nasa unahan? Nasaan ang Philippine Navy? Ang Philippine Navy ay bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Sa ilalim ng 1987 Constitution at ng Commonwealth Act No. 1 o National Defense Act, ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay may tungkuling ipagtanggol ang Estado laban sa panlabas at panloob na banta. At bilang Naval Service, ang aming pangunahing mandato ay territorial defense. Maaring hindi sila palaging nakikita sa mga insidenteng napapanood sa telebisyon o social media. Sapagkat ang pagtatanggol sa bansa ay hindi laging nangangahulugan ng agarang paggamit ng puwersang militar. Ang pagtatanggol sa West Philippine Sea ay nangailangan hindi lamang ng lakas kung hindi ng disiplina, pagpipigil, estratahiya at pagsunod sa pambansang pulisiya at pandaigdigang batas. Sa kabilang banda, ang Philippine Coast Guard ay may mandato sa maritime law enforcement at maritime governance. At sa panahon ng kapayapaan, sila naman ang karaniwang nasa unahan. Ang kanilang presensya ay tumutulong upang mapangasiwaan ang sitwasyon nang hindi agad lumala ang tensyon, habang matatag na ipinapakita ang ating karapatan at jurisdiksyon. Habang ang Philippine Navy ay nananatiling nakantabay para sa naval defense. Sapagkat sa ilalim ng Executive Order 292 or Administrative Code of 1987, malinaw ang mandato ng Philippine Navy na maging responsable sa naval defense ng Pilipinas. Ibig sabihin nito, patuloy ang operational presence, maritime domain awareness, at pagpapalakas ng deterrence at response capability sa ating West Philippine Sea. Nakantabay ang ating mga mandaragat maging ang ating Marines. Patuloy ang kanilang surveillance at patrol operations. Kami sa hukbong dagat ng Pilipinas ay handa sa oras na kailanganin ang pagtatanggol ng ating soberanya at teritoryo. Mahalagang maunawaan ang isang katotohanan.
Ang mga warship ay instrument ng pambansang depensa. Ang paggamit at pagkilos ng mga armadong surface combatants ay may kakibat na malalaking strategic at geopolitical consequences. Sapagkat ang isang maling galaw lamang ay maaari magdulot ng mga mas malawak na krisis sa seguridad ng reyon. Malinaw ang aming misyon, ipagtanggol ang bayan, siguruhin ang seguridad ng ating karagatan, protektahan ang sambayanang Pilipino at manatiling handa sa lahat ng oras. Magkaiba ang mandato, ngunit iisa ang layunin. Para sa Diyos, bayan at mamamayan. Our seas, our rights, our future. West Philippine Sea, atin to. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga maiinit na balita pupulsuhan sa Pulso at Balita, hosted by Nick Lipana Echevarria tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 6 hanggang alas 8 ng umaga dito sa DWDD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Oras, 13 minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. Pulso at Balita. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Ang mga pangyayari ngayon, pag-uusapan, diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at Balita dito sa DWDD. Pulso at Balita. Araw tayo ngayon ng Lunes, ikawalo sa buwan ng Hunyo taong 2026. Welcome dito sa ating panlunes na edisyon ng palatuntunang Pulso at Balita, live na sumasayang papawid. Mula rito sa studio ng DWDD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Dito mismo sa loob ng Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Pulso at Balita. Lunes hanggang Biyernes, nagkakatipan tayo sa ating 2 oras na paghatid ng mga pinakasariwa, pinakatampok, pinakamas detalyadong pagbabalita. Dito lamang po yan sa ating Pulso at Balita. Katulad po ng dati, nakatuto kami, hindi ko kami bumibitiw sa bawat takbang na ginagawa ng ating gobyerno, katuwang ating Armed Forces of the Philippines sa pamahatiran ng tulong ang bawat mamamayang Pilipino, partikular rin ng mga nasa malalayong lugar upang sama-sama po natin mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamon na ating pinagdadaanan. Magandang umaga, Kawal. Ako si Nick Lipana Echevarria. Pulso at Balita. Sa ating mga katropa, maaga nakatutok sa umagang ito ng Lunes dito sa ating Pulso at Balita, Jonathan Echevarria, as usual, ng Bantog San Miguel, Bulacan. Magandang umaga po sa araw ng Lunes sa mga maaga nakikinig at nanonood dito sa ating Pulso at Balita. And of course, Sandman Maverick, andyan nakatutok na rin dito sa ating Pulso at Balita, and Wilson Baldosa Basaliso, bumabati din po ng magandang umaga. Pulso at Balita. Agad po natin dakuhan ang detalye natin mga pangunay tampok na mga balita dito sa unang bahagi ng unang 1 oras ng 2 oras na magiging kabuuan natin Pulso at Balita. Mga balita mula sa ating Armed Forces of the Philippines maging sa Philippine National Police. Patungkol po ito sa katatagan at kaunlaran ng bansang Pilipinas. Si Ron Angeles ang gigiya sa ating 2 oras na balitaan. Pulso at Balita.
5 minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. Detalye ho ng ating bit-bit ng mga balitang kawal sa baging ito ng ating pulso at balita aarangkada na. Sa atin ng bit-bit ng mga balitang kawal sa maging ito ng Lunes, hiniling ng Armed Forces of the Philippines sa mga media na huwag nang gamitin ang katagang ex-Marines sa 18 individual na dumalo sa pagdinig sa Senado nitong Huwebes. Paglilinaw ng Armed Forces of the Philippines, wala na sa serbisyo mga ito nang mangyari ang mga aktibidad na umano'y may kinalaman sa flood control mess. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, labas na ang AFP dito dahil ginawa nila ito batay sa kanilang kapasidad bilang mga pribadong mamamayan. Ang patuloy na pagbanggit aniya sa salitang Marines ay di sinasadyang nadadawit ang AFP o ang Philippine Marines Corps sa naturang irregularidad. Kaya hiling ng AFP na tawagin na lamang sa mga pangalan ng 18 bilang mga witnesses o kaya naman ay bilang mga witnesses, affiant or pwede rin mga dating staff o bodyguard na mga tinutukoy na personalidad. Pulso at balita. Sa ating pambitbit na mga balitang kawal pa rin, pinaalala na naman ng Armed Forces of the Philippines ang publiko na huwag maniniwala sa mga kumakalat na post sa social media. Sa naturang post, makikita ang image ni AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. na umano'y humihikayat ng partisipasyon sa ilang mga political activities o kilos protesta. Sa isang mensahe, sinabi ng AFP na peke ang mga kumakalat na mga post sa social media ito at wala hong kinalaman dito ang ating Armed Forces of the Philippines. Ayon sa AFP, nananatiling profesional, nagkakaisa at non-partisan ng kanilang organisasyon. Kahit ng AFP, wala silang ini-endorso o sinusuportahan at lalong hindi sila sumasali sa mga partisan political activities. Ang bawat aksyon ng AFP ay laging nakabatay sa ating konstitusyon, sa rule of law at sa kanilang sinumpaang tungkulin sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Kaya naman panawagan ng AFP sa publiko na maging mapanuri at verifikahin muna ang mga impormasyon ng mga content online na maaari pong magbigay bahid sa imahe ng AFP bago mag-share. Pulso at balita. Sa ating pong bit-bit na mga balitang kawal ngayon pong umaga dito sa patuloy na pag-usad ng 2 oras nating pulso at balita. Mga balitang kawal sinimula ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command ang Exercise Tempest 41-2026 bilang bahagi ng pagsisikap na palakasin ang kakayahan sa pagtugon sa mga kalamidad. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, layunin ng aktibidad na ito ng patatagin pa ang disaster response planning, pausahin ng interoperability at palakasin ng koordinasyon sa mga operasyon ng humanitarian assistance at disaster response. Isinasagawa ang Exercise Tempest sa ilalim po ng Multinational Planning Augmentation Team Program. Samantala, pinapakita rin ng aktibidad ang mahalagang papel ng Armed Forces of the Philippines sa pagsusulong ng whole of government approach sa disaster management. Pulso at balita. Mga balitang kawal pa rin dito sa ating pulso at balita. Unang bahagi ng unang 1 oras ng 2 oras natin balitaan. Tinututukan na yan ating katropa si Letty Bueno Ramos. Nakatutok po sila ngayon dito sa ating patuloy na pag-usad pa. Samantala, bahagi pa ng ating bitbit na mga balitang kawal. Nilino naman ng Armed Forces of the Philippines na ang tinaguriang 18 Marines na lumitaw sa pagdinig sa Senado ay hindi na bahagi ng serbisyo noong panahon ng mga umano'y kinasasangkotang gawain kaugnay po naman ng flood control controversy. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, hindi lahat ng mga individual na ito ay dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Ang mga tinutukoy na saksi ay muling napag-usapan matapos igit na sila ay dating security aide ni ex-ako Bicol Party List Representative Saldico at umano'y naghatid ng mga bag o maleta na puno ng pera sa ilang politiko at kilalang personalidad. Ayon pa sa Philippine Navy
noon. Hindi lahat ng 18 ito ay dating mga miyembro ng Philippine Marines. 4 sa kanila umano ay hindi kailanman naging bahagi ng Navy o Philippine Marine Corps, habang karamihan naman ay na-discharge o natanggal ng hindi ho marangal, at ang iba ay nakapagretiro ng maayos naman. Pulso at balita. Alas 6:23 ang ating oras. Tuloy tayo sa ating mga balitang kawal. Formal nang idineklara ng mga tribal leaders sa Bukidnon na winawakasan na nila ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Dinaluhan ang nato ng aktibidad ng mga tribal chieftain, elder council at mga kinatawan ng komunidad doon mula sa Impasugong, Malitbog, Libona, Sumilaw, Baungon, Talakag, Manolo, Portich at Malaybalay City dyan sa Municipal Dome. Pinangunahan po ang aktibidad ni Bukidnon Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative Datu Macayuba, katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng naturang Onitong Bukidnon, lokal na pamahalaan ng Impasugong at ang Philippine Army 8th Infantry Battalion. Ayon po sa mga organizer, ipinakikita ng pagtitipon ang mahalagang papel na ito ng mga tribe leader sa peace building, pamamahala ng komunidad at pangangalaga po ng karapatan ng mga indigenous people. Pulso at balita. Samantala mga katropa, formal namang idineklara ang Cagayan Valley bilang insurgency free at nasa ilalim po ng State of Stable Internal Peace and Security. Bunga ng maraming taong pagsisikap ng iba't ibang sektor para tugunan ang insurgensiya at makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Ipinapakita rin ito ang katatagan ng mga komunidad na patuloy pong nagsusulong ng kaunlaran sa kabila ng matagal na sigalota. Ayon kay 5th Infantry Division Commander Major General Gulliver L. Signares, ang tagumpay ay resulta ng sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor. Pulso at balita. Mga katropa, sa ating pambitbit na mga balitang kawal, nakatanggap naman ng mga kinakailangan serbisyong pangkalusugan, edukasyon at social services ang mga residente at mag-aaral sa liblib na Bangilo District dyan sa Malibkong, Abra sa isang malawakang outreach mission. Pinaunahan po yan ng 50th Infantry Defender Battalion at ng 501st Infantry Valiant Brigade. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan, mga medical at dental professionals, law enforcement agencies, mga pribadong organisasyon at iba pang mga stakeholders. Saklaw ng programa ang mga residente at estudyante mula sa Buanaw, Latay at Unap. Bahagi ang mga star troopers at mga volunteers na mga school supplies, hygiene kits, mga food packs at solar street light. Nagkaroon din ng libreng eye examination, dental consultation at mga haircut services para po naman sa mga residente doon. Pulso at balita. O ang tamang-tama po at naakma sa panahon yung mga pinamahagi nila na school supplies, sapagkat ngayong araw po naman ang unang araw ng pasukan ng sabi ho ng DepEd, nasa 26 million na mga estudyante. Pulso at balita. Alas 6:26 na ang ating noong oras. Samantala, aktibong nakiisa ang Marine Battalion Landing Team 8 o MBLT 8 sa isinagawang coastal cleanup diyan po naman sa Kapurpurawan Rock Formation sa Burgos, Ilocos Norte. Dinaluhan ito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga organisasyong pangkomunidad at mga voluntaryo na nagkaisa sa layunin pangalagaan at protektahan ang mga baybayin dagat po naman sa naturang lalawigan. Maliban sa kanilang mandato na ipagtanggol ang mamamayan at estado, nananatiling aktibo ang MBLT 8 sa pagsuporta sa mga inisyatiba na nagtataguyod ng pangalaga sa kalikasan, responsibilidad ng mamamayan at pagpapatibay ng ugnayan po naman sa mga komunidad. Pulso at balita. Sa ating paumbit-bit na mga balitang kawal ngayon pong umaga, dumalo naman
Ito si Northern Luzon Command Commander Lieutenant General Aristotel D. Gonzales sa isang seremonya ng relinquishment of command at retirement bilang parangal kay Tactical Operations Wing Northern Luzon Wing Commander Brigadier General Angelito R. Retuta. Tampok dito ang mga naging kontribusyon. Ito si Brigadier General Retuta sa kanyang misyon na kausayan sa operasyon at pag-unlad ng air operations sa Northern Luzon sa panahon ng kanyang panunungkulan. Dumalo din ang mga lider ng militar, kapwa-opisyal, pamilya at mga panauhin upang bigyang pugay ang kanyang mahabang karera at dedikasyon po naman sa serbisyo. Kasama si Lieutenant General Gonzales sa Philippine Air Force Leadership na nanguna ho sa pagbibigay pugay sa tapat na serbisyo at naging pamumuno nito si Brigadier General Retuta na binigyan diin ang patuloy na ugnayan ng Northern Luzon Command at ng TONOL. Pulso at balita. Yung TONOL, yung po ang Tactical Operations Wing ng Northern Luzon Command. Samantala mga katropa, sa ating pang mga balitang kawal, nagsagawa naman ng 102nd Infantry Battalion ng Humanitarian Assistance and Disaster Response Training at ang lokal o yung Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Layunin po ng aktibidad na ito na mabigyan ng mga sundalo ng kinakailangang mga kaalaman at kasanayan para sa epektibong paghahanda, pagtugon at koordinasyon sa panahon ng mga emergency at sakuna. Lagi ito ng patuloy na commitment ng batalyon na mapanatili ang mataas na antas ng kahandaan sa pagtulong sa mga apektadong komunidad sa oras po ng krisis. Natutunan na ng mga sundalo ang mga tungkulin ng iba't ibang ahensya ng pagtugon, pagproseso ng mga disaster management at ang kahalagahan po naman ng pagtutulungan sa panahong may sakuna. Pulso at balita. Pagi pa ng atin mga balitang kawal, formal na ipinadala sa iba't ibang unit ng 5th Infantry Division ang nasa 50 mga bagong talagang private sa isang seremonya na ginanap sa 5th Infantry Division sa kanilang covered corps. Pinangunahan po ang aktibidad ni na 5th ID Assistant Division Commander Brigadier General Romualdo Raymond Landingin at 5th ID Chief of Staff Colonel Jesus C. Pagala. Ang seremonya, hudyat ng pagsisimula ng kanilang panibagong tungkulin sa mga itinalagang unit sa loob po ng nasa sakupan ng naturang division. Ayon sa 5th ID, inaasahang makatutulong ang deployment ng mga bagong sundalong ito sa pagpapalakas ng kanilang misyon na mapanatili ang kapayapaan, seguridad at kaunlaran diyan po naman sa Hilagang Luzon. Pulso at balita. Tuloy tayo sa ating bit-bit na mga balitang kawal ngayong pong umaga. Dito pa rin sa patuloy na pag-usad natin pulso at balita. Tinututukan na yan natin mga tropang sina Leonie Echevarria Dabu. Good morning po. Ang bati niya sa lahat ng ating mga katropa. Likewise, ito hong si Ma'am Evelyn Santiago. Nakatutok na rin. And good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ang kanya po namang bati, lalo na po sa DWWD, ang boses ng Kawal Pilipino. Alas 6:30 ang ating oras, patuloy tayo sa ating pambitbit na mga balitang kawal dito sa ating tuloy-tuloy na balitaan ngayon pong umaga. Samantala naman mga katropa, bahagi pa ng ating bitbit na mga balita ngayon pong umaga sa ating mga balitang kawal. Patay ang 2 pinag-iinalang miyembro ng New People's Army o NPA nang makasagupa ang mga tropa ng mga sundalo dyan po naman sa bayan ng Goa, Camarines Sur nitong Sabado ng umaga. Ang mga nasawi ay kinilalawang sina Jonathan Mendez na gumagamit po ng mga alias na Ka-Erol Kamanuel at Canilo Caballero o Kamanuel, at itong pangalawa ay itong Sinilo Caballero alias Ka-Richard. Sa ulat po ni Brigadier General Emil Cruz, Commander ng Army's 901st Infantry Brigade, alas 5 ng umaga nang magka-enkwentro ang mga tauhan po ng 83rd Infantry Battalion ng 901st Brigade at grupo ng mga rebelde dyan sa barangay San Isidro West ng nabanggit po na bayan. Bago ito, nakatanggap muna ng report ang mga militar hinggil umano sa presensya ng mga armadong rebelde na nanghaharas at nangingikil ng pagkain, alagang mga hayop at pera sa mga residente at sa mga komunidad.
Rumisponde kaagad ang mga kasundaluhan at doon na po nangyari ang sagupaan laban sa mga rebelde kung saan po ang putukan tumagal din ng may 10 minuto kung saan napatay ang dalawa na inabandona naman ng mga nahintakutang mga kasamahan at mabiliso na nagsitakas. Na-recover sa encounter site ang dalawang mga armas na kinabibilangan po ng isang M16 rifle, isang Galil Ace 22 rifle na naka-chamber sa isang 5.56 by 45mm caliber. Pulso at balita. Samantala mga katropa, dagdag na mga balita pa ho dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita. Samantala ho naman, 3 matataas na kalibre ng armas ang nasamsam ng mga tauhan ng militar matapos ang magkakahiwalay na engkwentro laban sa mga natitirang miyembro ng Daula Islamiyah Hassan Group o itong DIHG sa bayan po ng Mamasapano sa Maguindanao del Sur nitong Biyernes, Hunyo 5. Ayon po naman sa ulat ng militar, bahagi ng operasyon ang pagpapatuloy ho sa pagtugis sa mga armadong ekstremista na sangkot sa mga pag-atake laban sa mga pulis at kasundaluhan, gayon din ho sa pagpatay sa isang leader ng tribong Teduray. Pinangunaan po ang operasyon ng mga unit sa ilalim po ng 601st Infantry Brigade ng Philippine Army na pinamumunuan ni Brigadier General Edgar Catu. Unang nakaengkwentro ng mga sundalo mula sa 38th Infantry Battalion ang mga miyembro ng Daula Islamiyah Hassan Group sa barangay Pimbalakan bandang alas 5:30 ng umaga. Sa halip na makipaglaban, umatras naman ang mga armadong grupo at iniwan ng isang M16A1 rifle, isang M14 rifle at mga magazine at mga bala. Makalipas ang 4 na oras, isa pang miyembro ng Daula Islamiyah Hassan Group ang nakasagupa naman ng mga sundalo sa barangay Daladap. Sa clearing operation, na-recover po ang isang Remington R4 rifle at 2 magazine. Pinaniniwala ang pag-aari ito ng isang sundalo ng 48th Infantry Battalion na nasawi noon o napatay ng grupo sa isang ambush noong po ng mga Marso 2024. Wala namang nasawi o nasugatan po sa panig ng mga pinag-iinalaang terorista sa dalawang magkahiwalay na engkwentro. Sinabi pa nitong si Brigadier General Cato na target ng operasyon ang grupo at ang grupo ni Marhum Esmael alias Marhum, isa ho sa mga most wanted na personalidad ng gobyerno na naharap sa mga kasong murder, frustrated murder at robbery. Pulso at balita. Alas 6:35 ating oras, yan ang unang salvo na ating bitbit na mga balita dito sa ating Pulso at Balita. Dito pa rin sa patuloy na pag-usad ng 2 oras po nating balitaan. Babalik kami ni Ron Angeles para sa ating mas malalaki pang mga balita. Sandali lamang po, meron kaming ilang mga obligasyon. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Balik ko tayo agad sa ating Pulso at Balita. Alas 6:37 po ang ating oras para sa ating bit-bit na mga malalaking balita sa umagang ito ng Lunes. Pulso at balita.
Tinututokan na yan ang ating katropan si Elvira Castro mula dyan sa Barangay Sunson sa Aliaga, Nueva Ecija. Samantala, Bagong Pag-asa, Rehiyong Bicol. Ayan, nakatutok din po sila ngayon and magandang umaga daw po sa ating mga katropa mula dyan sa Kabikulan sa mga natitira pa daw na miyembro ng CPP, NPA, NDF. Piliin daw ang kapayapaan at huwag nang tularan ang matigas ang ulo para patuloy ang marahas o para magpatuloy sa mga marahas at para sa sariling interes lamang. Ipinaglalaban ng kadre na ipinaglalaban po ng mga kadre ng CPP. Malaking pagbabago noon daw sila at mahal na masa ngayon, pera-pera na lamang daw ang pinaglalaban ngayon. Nitong mga natitirang miyembro pa ng mga rebeldeng komunistang New People's Army. Sa atin ang bit-bit na mga malalaking balita. Pulso at balita. Bagyo ng ating bit-bit na mga malalaking balita ngayon pong umaga. 26 million na mga estudyante po balik eskwela ngayong araw ayon yan sa Department of Education. Pulso at balita. Samantala, sa bahagi ng Philippine National Police, mahigit 55,000 mga kapulisan na ang idineploy sa buong bansa para po naman protektahan ang mga estudyante sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Pulso at balita. Ilan po sa ating bit-bit na mga malalaking balita dito sa patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita ngayon pong umagang ito. Bahagi ho ng ating bit-bit na mga malalaking balita ito hong si Senator Win Gatchalian na itinalaga kamakailan lamang bilang acting Senate President pro tempore ay hinahamon ho itong si Senator o Senate President din na si Alan Peter Cayetano na kung pwede mag-usap daw ho muna sila. Pulso at balita. Ilan po sa ating bit-bit na mga malalaking balita dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita ngayon pong umaga. Samantala, Armed Forces of the Philippines nagbabala sa publiko kaugnay po naman sa mga kumakalat po na social media post hinggil sa umano'y ginagamit na mga images o larawan nitong si AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. na umano'y nangihikayat na dumalo daw sa mga political activities or mga kilos protesta. Ayon sa AFP, ito ay isang fake news at isang malaking propaganda lamang. Pulso at balita. Ang Philippine Navy, maging ang Philippine Coast Guard, yung kanilang mga barko, sinubok ang kanila po namang interoperability sa kanilang mga counterpart dyan sa Singaporean at mga Italian vessels patungo dyan sa RIMPAC. Pulso at balita. Ilan po sa ating bit-bit na mga malalaking balita ngayong umaga dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita. Samantala, sa ating pahong mga malalaking balita ngayong pong umaga, itong si Senator Erwin Tulfo nag-sorry sa kanyang mga naging marahas na pahayag. Pulso at balita. Yan ang ating bit-bit na mga malalaking balita sa umagang ito ng Lunes. Ang mga detalye po niyan aarangkada na rin. Alas 6:41 ang ating oras dito sa patuloy na pag-usad ng ating pulso at balita nitong mga nagdaang araw. Nasaksiyan ng lahat ang matinding tensyon at emosyon sa loob po naman ng Senado. Bilang pagkilala sa mataas na institusyong kanyang kinabibilangan, lubos naman ang paghingi po ng paumanhin nitong si Senator Erwin Tulfo sa kanyang mga kasamahan dahil po sa mga naging maras niyang pahayag hinggil ho naman sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at sa ilan pang mga individual palabas ng sesyon or sa plenary hall.
Aminado ang mambabatas na hindi ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ho ng isang senador. Liwanag po nitong si Senator Erwin Tulfo, pagkamat hindi nararapat sa harap ng publiko ang mga salitang kanyang nabanggit, dala lamang aniya ito ng bugso ng kanyang damdamin sa hangarin po na huwag nang maantala pa ang trabaho para po naman sa bayan. Humihingi rin ng kapatawaran itong si Senator Erwin Tulfo sa sambayanang Pilipino. Git po nitong si Senator Tulfo na dahil sa mga nagdaang hidwaan, natapos daw ang mga sesyon nang hindi umuusad ang mahalagang batas. Nang dahil po sa bangayan, naging paralisado ang mandato ng Senado kung saan ang mamamayang Pilipino aniya ang siyang tunay ho na talo dito. Nanawagan din siya sa kapwa mga senadora na tapusin na ang pagkakawatak-watak dahil po sa labas ng Senado, ilan sa kanila ay magbabarkada naman actually. Magkukumpare, magkukumare naman. Kaya trabaho na lang aniya. Dapat po nilang atupagin. Kaya ho ng pagbalangkas ng mga batas, pag-iimbestiga sa mga irregularidad nang wala akong kinatatakutan at unahin ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Ang pagkakaisa niya ay hindi ho nangangahulugang pag-atras sa laban. Ito niya ay ang pagsasama-sama ng kanilang lakas para protektahan ang sambayanan. Sa panahon ito ng pagsubok, apela ho ni Senator Erwin Tulfo, itabi na ho muna ang mga personal na interes, ipanalo ang sambayan ng Pilipino at dapat magkaisa para maibalik po ang integridad at tatag ng Senado. Pulso at balita. Alas 6:44 ang ating oras dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng pulso at balita na na rin ang ating katropa si Melchor Manikis mula o dyan sa Baliwag City sa lalawigan po naman ng Bulacan. Nakatutok na rin dito sa ating bitbit na mga balitang kawal ngayong umagang ito ng Lunes. Samantala mga katropa, ilan po sa ating bitbit na mga balita inimbitahan po ni Senator Inimbitahan po ni Senator Alan Peter Cayetano si Acting Senate President at Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Ito ay sa isang pagpupulong para pag-usapan daw kung sino sa kanila ang tunay na Pangulo ng Senado. Ayon po dito kay Cayetano, may naisip po siyang solusyon sa issue kahit po sa tatlong libro na hawak-hawak niya ay siya pa rin ang lehitimong presidente ng Senado. Matatandaan po na sa pagharap ni Cayetano sa isang press conference nitong araw ng Huwebes, ipinakita nito ang kopya ng isang Biblia, kopya ng Philippine Constitution at kopya ho ng Rules of the Senate. Sa huling araw po ng sesyon ng Senado, nitong nagdaang linggo ay nagpakilala o nagpakita ho sa plenaryo itong si Senator Francis Chis Escudero na naging dahilan upang magkaroon ng quorum dahil naging 12 ang nasa session hall. Agad doon na ipinadedeklara na bakante ang lahat ng posisyon sa Senado at naitalang Senate President Pro Tempore ito si Senator Win Gatchalian na tumatayo rin bilang Acting Senate President. Una na hong kinilala ng mga pangunahing law schools, legal institutions, Malacanang at Integrated Bar of the Philippines o IBP. Ang bagong pamumuno nito si Acting Gatchalian na kasunod na rin ang kanyang pagkakahalal noong Hunyo 3. Pulso at balita. Ayon, doon po sa ating headline, ito pa lang si Senator Cayetano, siya pong humikayat dito kay Senator Win Gatchalian na sila ho naman magkausapan. Pulso at balita. Tuloy tayo sa ating bitbit na balita pa, mga balitang kawal, balitang mga malalaking balita ho naman. Si Jen Mira, good morning ho sa lahat. Ang kanyang bati sa ating po mga katropa. Lagi ho na ating pambitbit ng mga malalaking balita ngayon pong umagang ito ng Lunes. Samantala naman, ngayon po, June 8, ito pala ang unang araw ng pagbubukasyon ng klase sa buong bansa. At kaugnay po nito, nasa 26 na milyong mga mag-aaral ang inaasahan po na magbalik sa eskwela ngayon pong Lunes, Hunyo 8 sa school year 2026-2027.
Ayon po ang Department of Education o DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya, hanggang nitong araw po ng Biyernes na nakaraang linggo, halos 26 na milyong mga mag-aaral na ang nagpa-enroll para po naman sa naturang o ngayon pong taong panuruan. Nasa naman anya na madaragdagan pa ang bilang to dahil mas marami pa na mga mag-aaral ang mag-enroll sa sandaling tuloy na magbukas ang klase. Ano pa, inaasahan po ng DepEd na aabot ng hanggang 26.4 million ang magiging enrollee para sa school year 2026-2027 na kahalintulad po noong nagdaang taon. Ipiniliwanag po ni Andaya na may ilang estudyante, partikular na ang mga nasa senior high school, ang hindi po kaagad na makapag-enroll sa klase dahil po naman sa pagtatrabaho o di kaya ay pag-uwi po sa mga lalawigan. Muli naman noong tiniyak nitong si Andaya na tuloy ang pagbubukas ng klase ngayong Lunes sa kabila po ng ulat na posibleng magkaroon ng class suspension na tinawag po niyang fake news. Siguro niya na handang-handa ng DepEd para po naman tanggapin itong mga mag-aaral sa kanilang mga klase. Pulso at balita. Okay na unang araw, kaya nako, dapat maaga tayong gumising ang kayo, mga traffic. Sana yun dito mga nagdaang araw, medyo maluwag ang mga kalye. Pero may no, dahil ngayon ang unang araw ho ng pasukan ng mga mag-aaral, baka ho kayo ipit ng traffic. Pero sa ibang eskwela, pa August pa rin, karamihan sa mga private, ano pa rin, August pa rin yung kanilang pasukan. Ito pa rin yung dating sinusunod nila, kung saan yung pasok nila, itong May, itong July, at saka yung month of June and July. Pero August ang kanilang pasok. Kaya lang doon sa dahil nakaroon ho ng pagbabago, pwede pa na-implement doon sa pangkaraniwan sa mga public school yata. Yung ngayong araw na ito, ang unang pasukan para sa ating mga eskwela. O kaya yung mga brigada eskwela ng mga nagdaang araw, aktibo-aktibo, yung mga Parents Teachers Association, kasama mga estudyante, diba, mga stakeholders. At syempre, ating mga Armed Forces of the Philippines, lalo na doon sa mga malalayang lugar, nangungunang yan doon sa brigada eskwela sa pagtulong sa iba't ibang mga paralan sa kanilang mga lugar upang ihanda ang kanilang mga silid-aralan para naman sa luwagan ng mga magsisipasok na estudyante. Ngayon pong araw na ito, yung mga ginagawa po ng mga outreach program ng ating mga sundaluhan, yung pamamahagi ho ng mga school supplies, very timing ho sa panahong ito. Pulso at balita. Alas 6:51 ating oras, kami pa rin ang mga balitang yan. Dito po naman sa pagbubukas ng klase ngayon pong umaga, ang Philippine National Police hindi naman po nagpapabaya at lalong hindi nagpapahuli dahil umaabot to sa 55,000 na mga pulis i-deploy ng Philippine National Police o PNP. Kaunay po naman sa pagbubukas ng klase ngayon pong araw, sa ilalim po ng Oplan Balik Eskwela para matiyak ang kaligtasan ng mga magsisipasok ng estudyante, mga guro at mga magulang. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., ang deployment ay kinabibilangan po ng nasa 28,751 ng mga personal ng PNP, 4,079 personal mula sa iba pang mga unit, 22,677 na mga force multiplier dahil sa mga partner agency at community organizations. Naglatag din ng PNP ng nasa 9,319 na mga police assistance desk sa mga paralan at nag-deploy ng nasa 9,521 na mga mobile patrol units para palakasin po ang seguridad at police visibility sa mga school zones. Sa bila po nito, tiniyak naman itong si General Nartates na hindi maapektuhan ng operasyon ang regular na anti-crime campaign, intelligence operations at neighborhood safety initiatives ng pambansang pulisya. Sa kaso ng Department of Education, umaabot sa halos 26 million na mga mag-aaral ang nakapag-enroll na para sa school year 2026-2027 habang inaasang aabot pa ito sa 26.4 million ang kabuang bilang ng mga enrollees ngayon po naman o dito po naman sa school year 2026 at 2027. Pulso at balita. O ayan, sa ating pong mga magulang, huwag na kayong mag-alala dahil secure ang inyong mga anak na magsisipasok ngayon sa eskwela. Kaya maging maaga tamang kasi hindi natin maiwasan, baka alam niyo na, yung mga isolated incident na pwede hong mangyari, yung mga kawatan. Kapag ganitong unang araw ng klase, nakikisabay din yung mga yan. Tinatarget nito yung mga estudyante pa, mga kawawang estudyante. Meron no mga itinalagaan ng mga police assistance desk ang kapulisan sa mga strategic po na lugar, lalo na sa mga palibot ng mga eskwela. Kaya yan ang tingnan po agad natin kung saan nakapwesto yung mga itinalagaan police assistance desk so that kung mayroon po mga pagkakataon na ilang mga isolated incident ay iulat natin kagad sa ating mga kapulisan at ready naman at tumugon ng mga yan. And isa sa kagandahan yan dito sa 55,000 strong policemen na itinalagaw ng Philippine National Police ngayon ng opening ng klase, yung police visibility, napakalaking factor po niyan para mapigilan po yung alinmang mga grupo o individual na may balak pong gawin laban sa ating mga mag-aaral ngayon. Kahit todo sa mga teacher, sa mga professor, at least mapipigilan ho yan. At yung mga magiging hesitant yung mga yan kapag nakikita ho natin na ating mga kapulisan visible sa anumang lugar, lalo na sa palibot ng mga paaralan, mga gusaliwan, mga school zones. Ngayon, huwag naman ho kayo magtataka. Baka mamaya paglabas ninyo ng bahay, makita ninyo na maraming mga uniformadong pulis ang nandiyan po naman sa mga lasangan. Yan po ay bahagi ng kanilang pag-secure ngayong araw na ito na unang araw ng pasukan para po naman sa kapanatagan ng loob ng ating mga mag-aaral ng mga school administrators
senator, ng mga professor, teacher, at lalo-lalo na ho ng mga magulang. Pulso at balita. Alas 6:55 ang ating oras dito sa ating patuloy na pag-usad para ating pulso at balita ngayong pong umaga. Ilan po sa ating bitbit na mga balita dito sa patuloy nating pag-usad. Samantala mga katropa, ilan po sa ating malalaking balita nasa Vienna, Austria pa rin. Ito daw si dating presidential spokesperson Harry Roque na malayaw nakakagalaw sa naturang bansa sa kabila po ng warrant of arrest lalo sa kanya na inilabas ng isang kote dito sa Pilipinas dahil po naman sa kasong qualified human trafficking. Ilang Pinoy na nagbagi ng kanyang raw na kasama si Roque ang nagsabi na kumain pa ito si Roque sa isang park kung saan po naman nagtitipon-tipon ang mga Pilipino doon at may nagtitinda pa ng mga pagkain Pinoy. Ayon sa source, pinagbibigyan ni Roque o pinagbibigyan ni Roque ang mga nais magpa-picture sa kanya. Nalilibre din daw umano itong si Roque at hindi naman nagbabayad daw sa kanyang makakain sa naturang park dyan sa Vienna. Bago gunita na naglabas po ng warrant of arrest ng Regional Trial Court Branch 118 sa Angeles, Pampanga. Tawag po naman kay Roque, Cassandra Ong at sa 48 iba pa sa kasong qualified human trafficking. May kaugnayan po naman sa umano'y scam hub na Lucky South 99 sa Pogo Facility sa Porac, Pampanga na sinanakay po noong taong 2024. Pulso at balita. Mga katropa, sa ating pang bitbit na mga malalaking balita, tiwala daw ito si House Deputy Speaker at Lawyong Representative Paulo Ortega na magiging mas matwira daw ang pagdinig ng lihitimong Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan po nito Senator Erwin Tulfo kumpara ho sa isinagawa ng Cayetano Black na pinamumunuan po nitong si dating Senate President Alan Peter Cayetano na umano ho ay kumbaga hindi daw ito lihitimo. Ito ay matapos na magkabulbul daw ang kwento ng mga tinagoy ang 18 Batman na nagpakilala hong dati o nasangkot yan po naman sa flood control mess sa naturang pagdinig isinasangkot sa flood control scandal ang prosecution panel ng Kamara at ilang po naman politikong kritiko ng mga Duterte. Ay po dito kay Ortega malinaw na motibo ng grupo ng Cayetano ang umano daw ay ilihis ang usapin ng impeachment at baliktarin ang naratibo. Ako, yan ngayon ang tampok at pinakakaabangan itong mga netizens natin ng publiko. Itong gagawing hearing ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee na base doon sa naging changes sa leadership ng Senado matapos po na lumutang itong si Senator Chis Escudero na sinasabi yung nagkaroon ng quorum kaya nagkaroon ng deklarasyon para bakante ng lahat ng posisyon diyan po naman sa Senado. So ang na-elect na Senate President pro tempore ay itong si Senator Win Gatchalian. Sumatal, sabi nga nila, in the absence of Senate President daw, yun pong Senate President pro tempore siya yung aakto bilang Senate President acting, di ba? Kagayon, tinututulan naman po ng kampo nitong si Senator Alan Peter Cayetano dahil ayon po sa kanya, sa kanilang kay Senator Cayetano, of course, batay daw dito sa ating konstitusyon, siya pa rin ang nananatili pong Senate President dahil yung daw pong 12 mga sora na nag-elect sa mga bagong committee chairmanship ay hindi daw po masasabing majority dahil 24 ang ating mga senators dapat daw ay 13 ang may tutuloy po na majority. Pulso at balita. Kaya marami ang nag-aabang ngayon dito sa magiging resulta kung matutuloy ba itong Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayon pong araw sa pamunan nitong si Senator Erwin Tulfo at kung sino-sino po ang mga iimbitahin po ng committee bilang mga resource speaker o resource person tungkol sa gagawin po na pagdinig na yan. Kaya tingnan natin kung ano naman ang magiging aksyon nitong Cayetano Black kasi dalawa ho ngayon, isang Gatchalian Black at saka po isang Cayetano Black ang ngayon po kumbaga nagiging pagkakahati-hati dyan po sa mataas na kapuluan ng ating Kongreso which is ang Senado. Bagay na nagdudulot po ng kalituhan ngayon. And dito lalo na sa ating ng publiko and maging mga eksperto sa batas nahahati ang kanila pong opinion dito sa pangyayari ito sa ating Senado. May nagsasabi ho na kumikilala doon ho sa liderato ni Senator Win Gatchalian samantalang yung iba andun pa rin at patuloy ho na naninindigan na dito naman sa kampo naman ito si Senator Cayetano. Kaya nga nagkaroon pa ng nagkaroon pa ito ng mga palitan po ng mga maanghang na salita. Pero maganda ho yung lumutang ho na mapahayag na kumbaga mayroon hong niluluto na pag-uusap sa pagitan po naman nitong mga leader ng dalawang block kay Senator Gatchalian at saka Senator Cayetano dahil gusto ho ni Senator Peter Cayetano na sila ho magkausap para ho naman masolusyonan na itong nangyayari sa galot na ito at makabunaw sila. Kaya napakarami ng mga nakukompromiso nga naman na mga dapat pong unahin ng ating pong mga mambabatas ng ating mga senador. Isa pa, mapangit po sa mata ng ating publiko na ganyan ang nakikita dito po sa ating mga ginagalang po ng mga senador and of course sa international community na nakikita po ng ating mga mambabatas nagbabangayan. Hindi po makakatulong yan dito sa ating ekonomiya. Pulso at balita. Kaya sana maganda, magkatuloyan na yung sinasabing usapan na yan at makabuo sila ng resolution, kumbaga win-win solution para po naman sa ikakapanalo ng ating po naman sambayan ng Pilipino. Alam niyo, sa totoo lang sa ating po mga mambabatas, alam niyo ba na mas matindi nagiging hidwaan yun, ang labanan ngayon. Dito mga supporters ng magkabilang grupo sa totoo lang. Pulso at balita.
Sandali lang, babalik kami naman ang sa ikalawang oras ng ating pulso at balita para sa ating pang mga dagdag malaking balita at ulat ng ating mga katropa. Then of course, sino magiging tayo nating panahon. Meron naman po kami mga paalala pa. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 4 na minuto ho makalipas ang ganap na alas 7 ng umaga. Nasa ikalawang oras tayo ng ating 2 oras na balitaan dito sa ating pulso at balita. And as usual, sa bagay pong ito ay natin dami sa inyo ang magiging tayo natin pong panahon sa mga susunod na oras at tingnan natin kung meron pa sa mga panahon na namumuo o namamataan ng ating mga weather specialist. Nandirihan natin karopa, si Staff Sergeant Marvin Sagadraca Jr. ng Philippine Air Force sa ating magsisigil weather forecast for today. Mula po ito direkta dyan sa Air Force Weather Center, Climatology and Weather Forecasting Department. Narito ang kanilang weather update. Magandang umaga, Pilipinas. Alamin natin ang magiging nagayatayam ng panahon ngayong araw ng Lunes, 08 June 2026. Para sa ating situation, wala tayong namomonitor ng low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaaring makapekto sa ating bansa. Ngunit patuloy na nakakapekto itong southwest monsoon o hangin habagat sa western section ng northern at central Luzon. Dahil dito asahan natin ang ating general forecast dito sa Ilocos Region at Zambales ay makakaranas ng maulap kalangitan, may kinakailangan pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala sa Metro Manila at sa titirang bahagi ng Luzon, sa buong Visayas at sa buong Mindanao ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap kalangitan na may puro-purong pagulan, pagkidlat o pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi dulot ng mga localized thunderstorm. Para naman sa ating Fight Every Chart, asahan natin dito sa 2,500 to 5,000 feet, lalo na dito sa may section ng ating bansa ay makakaranas ito ng southwesterly wind flow. Samantala dito naman sa eastern section ng ating bansa ay makakaranas naman ito ng southeasterly wind flow. Asahan natin yung taglay ng lakas na hangin ay maabot ng 10 hanggang 30 knots, lalo na sa mga baybayin dagat. Ito naman din pag 18,000 feet, asahan natin yung hangin ay manggagaling dito sa southwesterly to westerly. At asahan naman natin dito sa may Visayas at Mindanao yung hangin ay manggagaling dito sa northeasterly. Asahan natin ang taglay ng hangin ay maabot ng 10 hanggang 20 knots. Para naman dito sa intrapreparation sa Ilocos Region, sa Zambales dulot nga ng southwest monsoon, asahan natin ang main hazard ng moist southwestern producing rains and gusty surface wind. Dito naman sa IMPA, asahan naman natin sa rotary ang reduced visibility and gusty winds, limit BFR and low altitude operations, wet helipads, increased operational hazards. Sa fixing naman, asahan natin ang operations may experience delays or cancellation due to low ceilings, turbulence, and wet runway conditions. Para naman sa natitirang bahagi ng ating bansa, partikular na dito sa Metro Manila, asahan natin ang main hazard ng mga localized thunderstorm ay ang afternoon convective development producing gas fronts and heavy rains. Dito naman sa impact, asahan natin sa rotary ang northern strong gas and reduce visibility pose significant hazard and avoid light in Charlie Bravo activity. Sa fixed wing naman, asahan natin ang severe turbulence and likely during arrival and departure phases. Aircraft may experience temporary delays or require diversions. Para naman sa ating astronomical information, ang araw ay sumikat kaninang 05:26 AM at lulubog mamayang 06:24 PM. Meron naman tayong 49% decreasing moon illumination. At para maging updated sa lagay at ayan na parang ipalo lang ang aming social media accounts ng Air Force Weather Center. At yan lang po lagi ng ating panahon ngayong umaga at ang ngalan na po ng aming commanding officer na si Colonel Alvin Del Cubader Jesse. Ako si Staff Sergeant Edward B. Sagadraca Jr., Philippine Air Force Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga at maraming salamat. Thank you very much. Sa mga si Staff Sergeant Marvin Sagadraca Jr. ng Philippine Air Force, direkta po mula sa ating Air Force Center, Climatology and Weather Forecasting Department. Hingil po naman sa magiging tayo nating panahon. Ang good news, wala ho na namamataan na ano lang sama ng panahon dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Timing naman dito sa unang araw po ng pasukan ng ating mga estudyante. Pulso at balita. Si San Juan Maverick, good morning po sa ating natupaan. God bless sa PNP, Philippine Coast Guard, sa Bureau of Corrections, sa Bureau of Jail Management and Technology, at maging sa National Task Force and Local Communist Armed Conflict, at sa iba po nating mga government law enforcement agencies. Pulso at balita. Siya makalating minuto makalipas ang alas 7. Dito pa rin sa ating patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita. Ikalawang oras na ating 2 oras ng tandaan. Pulso at balita. Kami yun ay sumasaya pa po dyan. Gamit po aming emergency satellite dahil yun o aming carrier na ginagamit. Yung talagang regular na ginagamit po namin. Abay, simula ho nung, ano ba ito? Last Thursday. Ano na, magtutuloy ito ngayon na yun yung internet ginagamit namin. PLDT yung internet para maintindihan ng himuti. PLDT yung ginagamit po namin noon na carrier. Mantakin ho ninyo. Ganito pala kabilis sa maksin ho ang PLDT. Simula ho nung last Thursday, hindi ako natapos ng broadcast nun, di ba? Kung naman ninyo siguro, pero parang mga 45 minutes po, hindi kami nakatapos. Biglang nag-down yung internet. So, sa atin naman, normal yun, regular, nangyayari yun ganyan. Hindi ho naman namin in-expect na ganito ho naman kahabang panahon. Ito hong serbisyo ng PLDT. Hanggang ngayon, walay. Pulso at balita. Pinuntahan na mo naman ito, na-report naman, follow up naman ng ating mga staff dito natin sa DWD, particular po na-assign dito. Actually, napunta na ho dito yung staff ng PLDT. Ko imagine, contractor ho yung mga pumupunta sa mga site kapag may kanyang problema. Ang sistema ito, pinuntahan, naayos na yung linya, naayos din yung modem, pero silang sinasabi na isang IPv4, na nasa PLDT mismo ang problema. At hindi daw ho kaya nung nagpunta dito na technician po nila. So, sa tuwid, yung gagawa mula ho noon, ang sinabi, babalik, ayos awa ho na Diyos hanggang ngayon, anino ng PLDT ng kandaw teknyan, wala hong napapasyal dito sa aming pila. Pulso at balita. Nakakalangkot na, natin po nagiging servisyo ng PLDT
in particular, alam naman na ginagamit ito sa broadcast. Nakakalungkot kasi siyempre sa ganyan may kontrata kayo nilalagdan, di ba? Na kontrata, on the part nitong PLDT, yung kontrata na nilalagdan, na nakalagay doon is yung magandang serbisyo na kanila po na magbibigay sa kanila po mga subscribers. In return, ang mga subscribers dapat magbayad naman kayo on time. Nagbabayad naman muna on time, wala naman nung problema sa bayad. Pero bakit po naman napaka-delay ng inyong naman nagiging aksyon? Kailan kayo pupunta dito sa kabilaw ng follow up, pero bakit nananatili yung PLDT? Kung nananadya kayo or iba nyo kaya, anong klaseng technical people meron kayo? Kung hindi nyo makakaya yung ganito mga problema, sabi yung technician ng punta dito sa inyo na problema, isinenta daw sa pinakamataas na departamento bakit hanggang ngayon wala? Pulso at balita. Kaya pala yung mga kabayan namin bigla na lang nagulat ako, bakit ang gamit na huli nyo yung converts? Pulso at balita. Grabe, bakit kami mag-antay? Doon sa napapagalang aksyon na tayo nito, nawalan ng sabi, sa mga meron man ka mabiling aksyon, meron naman ka talagang mahusay ang serbisyo, na kapag kaya ka magkaroon sa area ninyo, sila pa nag-mail, meron naman converts. Pulso at balita. Nakaw, sa mga PDT, please naman. Kailangan pa makiusap ko, subscribe ninyo para naman masital ninyo yung mga trouble na which is inyong responsibilidad naman, di ba? Pulso at balita. Alas na 14 ang ating oras dito sa ating patuloy na pag-usapan ng Mercado Mulagan sa Marikina City na patuloy dito sa ating Pulso at Balita. But anyway, wait and see what time. Dito sa PLD naman kung ano ang magiging action nila. Baka sakaling marinig ganito ngayon, iba sakaling alam mo naman magkakusaan na itong problema ito. Meron pong babayad kang buong monthly tapos sa servisyo magdadalawang linggo na wala, as in wala. Pulso at balita. Ay, ating pong bitbit na mga malalaking balita ng Armed Forces of the Philippines, mayroon po namang panala or babala sa ating po namang mga netizens. Sa publiko, meron kasing kumakalat ng mga social media posts ngayon, kung saan makikita yun yung images o mga larawan ni AFP Chief of Staff General Romualdez Brownell Jr. kung saan po sinasabi na kumbaga base sa konteksto parang si General Brownell ay ang ikay po na dual daw dun sa mga political activities o supportahan yun yung mga kilos sa protesta. Pulso at balita. Ang paglilinaw ng Armed Forces of the Philippines ng Public Affairs Office Chief, si Colonel Sergio Trinidad, yan po isang napakalaking fake news, yan po isang napakalaking propaganda. Ginagamit naman po naman dito sa ating Armed Forces of the Philippines sa kanyang organisasyon bilang isang institusyon. Pulso at balita. Wala ko itong katotohanan at muli hong iginigit ng Armed Forces of the Philippines. Ng kanilang organisasyon, ang AP na nanatiling profesional tapat sa ating konstitusyon at tapat sa kanilang misyon na sinumpanan sa military chain of command at sa kanilang misyon na protektahan sa mga Pilipino ang ating pong estado na nanatili ho na non-partisan ating Armed Forces of the Philippines at wala ho silang ine-endorse. Wala ko silang susuportahan at wala ko sila na sinasalihan na anumang mga political activities or lalo na sa kilos protestan na makakasira ho dito sa image natin pong AFP. Itong mga ganitong palabas ngayon, yung sa social media kaya nga paalala muli ng AFP, paulit po sa ating mga mamaya na wag ko kayo basta-basta maniniwala doon sa mga malat makikita ninyo na mga post sa SOCMED o sa social media, lalo na doon sa mga content na pwedeng magbigay ng hindi magandang imahe dito sa ating AFP. Lalo no, wag kayong magsishare ng mga ganyan. Mas maganda i-verify nyo na ninyo yung mga information, yung mga content online na bago kayo mag-click, bago kayo mag-share dahil kumbaga hindi po ito makatutulong sa pagiging matatag ng ating po ng mga Republikan ng Pilipinas. Kawawa naman ang AFP na kumbaga gumamit sa kanilang misyon na protektan po ang ating sovereignty, protektan po ang ating teritoryo, ang sambayan ng Pilipinas, pagkatapos nakakaligkat po sa ganitong usapin na hindi naman po nila ginagawa. Wala akong kinamang dyan ang Armed Forces of the Philippines, doon sa ganyan mga propaganda. And syempre, alam niyo na, kapag sabi nga sa mga lalawigan, may mga kasabihan po tayo na kapag daw po ang isang puno, maraming bunga talagang laging pinupukol. Pulso at balita. Ganun daw yun, si Marian Santiago, napayang balita dyan sa mga natin dito patuloy pag-usapan natin Pulso at Balita, and of course, Merlison, napayang Pilipinas na ngayon. Siya po ay meron column dyan po sa Pilipinas na ngayon tuwing araw martes bukas. Yung kanyang magsasakang report, lalabas po yung kanyang column doon about sa ating po ng mga agriculture, pagsasaka, pagtatanim, kung paano tayo pwedeng makikita sa ating pang araw-araw na pamumuhay, lalo na ngayon na may kataas ang ating mga bilinan. Maaga ho yung agap ng bayang Pilipinas pagkakaw-araw ng martes kasi mabilis mong maubos yung opinion pagka meron column si Merlison. Namin nagabang ang mga kababayan natin kung saan ang column. And mali din tuwing araw ng linggo doon sa 1PH signal ang Channel 1 ng Channel 5. Meron siyang programa doon alas 7 alas 8 po ng umaga. Yun ho masaganang buhay. Ipinipicture niya doon yung lahat ng mga successful natin mga babae sa pagtatanim ng gulay na umasenso. Yung iba ho nag-resign sa nilang trabaho, maagang nagretiro para mag-concentrate sa pagtatanim ng mga gulay. Pag-aalaga din mga yuta natin ngayon, meron na rin siyang pinipicture na mga kasama sa mga pinipicture niya ngayon. Nakaka-inspire na makita ho itong tatagpay natin mga kababayan. Parang nga mga nag-aspire din na magaya ho yung mga ganong kababayan ho natin. YouTuber, ito sa Merlison. Gusto ninyo makita, tuto doon ho sa iba't ibang mga tips sa pagtanim po ng mga halaman, mga namumong gulay, mga namumong po ng kahoy. Kaya Merlison, napin lamang ang magsasang reporter sa YouTube, ano sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, makikita ninyo si Merlison. Pulso at balita. Alas 7:20 ng ating oras, balik ko tayo sa ating Pulso at Balita. Doon sa statement ng ating Armed Forces of the Philippines, paulo nila namin ng monitor. Itong mga kakalat na post dito sa SOCMED na against dito sa ating AP, in particular dito kay General Romualdez Brownell Jr. Tingnan, sabi nga, pagkapuno, maraming bunga, lagi hong pinupukol. Mga Armed Forces of the Philippines, natataso ng rating na nakukuha dito sa mga research survey. Actually, kahit naman noon, very consistent, itong Armed Forces of the Philippines sa pagtatala ng mga
mataas po na trust and performance sa rating o satisfaction rating mula naman sa publiko. Kaya siguro meron na sila ho ginagawa ng mga pagkat. And pinaka-reason dito, ang natatanda ko, di ba sa trust and performance rating, yung 71% na mga adult Filipinos na sumusuporta na sa Armed Forces of the Philippines at doon sa kanilang alam success para sa pagpapatay at pag-secure yan po naman sa ating West Philippine Sea. Yun ang pinaka-reason talaga ko sa pinataas na natin arms na nagpapayaw na pagiging kontento na sa pangsambay ng Pilipino doon po sa mga joint military success ng Armed Forces kasama yung mga report sa mga kalyan natin na special West Philippine Sea. Para ikaw, dinawag tayo natin natin, West Philippine Sea. Para makikita po naman ito ating kagatan yung mga territorial research survey na ginawa ng research yung mga sabi niyan about po sa mga military success security po naman sa West Philippine Sea. So, ang tingnan mo, ang hindi gamit na face na gagawa po natin lang po lahat po naman tension patinong hindi naman lang nagkakaila na yung kanilang satisfaction. Ako po sila di natin nga po sa politics. Ano po rin na resulta ng survey nakinuha na i-engage po yan na advantage no na kunduhan naging stand dahil siya naging mas tibo dahil tayo sa mga sabihan although hindi nga sila na sa hindi lang alam po naman parang siya niya para sa nila isa gito lang ginawa kaya pa resipati pong sabi ng Pilipino kaya po yung mga propaganda naman huwag na po natin kalabang arsa sa mga apat na naggamit ng para sa inyong mga personal na interest ang IP siyempre kailangan na lagi ho itong ng partisan nanatili ho na personal na organisasyon bilang institusyon at po sa pinagamas yun po ang nilang pinangahawakan kaya nga po ang ating ngayon lalo na maraming mga pangyayari dito sa lugar ngayon lalo na maraming mga nangyayari dito sa ating kapaligiran alam niyo naman na marami ho yung pwede mag-take advantage para naman sirain ito magandang imahe natin AFP sandali lang ho alas 7:26 sa ating oras magandang ito pansin sa John Jones World wag po sa Estados Unidos ito ho ang Queen of Soul na si Chaya binisita raw ang Congressman Pinas Houston sa trabaho ng mga Paris para sa 2028 elections kami natin kuhaan tayo ng ultimate ng pansin sa John Jones World Joe Desmin May mga katropa, Houston, Texas, ay tapos kung kailangan general kanto sa ang kinagawa ng Pinoy Soul ng Pilipinas na si Jaya sa security sa si Jaya kailangan sa mga buhay sa kanya na OPM kasi ay itinuturing na president sa musika matapos maging isa sa mga unang Pilipino na nakasok sa Estados Unidos Billboard Hot 100. Kasabay sa nilalaman sa Houston at tipong bag ng samang komunidad ng Texas bukod sa pagjita sinamantala rin ng tanyag na diva ang pagkakapag sa Rilan overseas Filipino para sa Rafael na 2028 15 national elections. Ito sa paikulat ang gawang